So, mag-aalas 5 na. And yung tour natin or motorcycle tour or food tour natin is around 5:45. So, waiting time lang tayo mga kalalabs. Excited ako actually kasi alam niyo yun, sasakay tayo ng motorbike and then hindi ko alam kung saang part tayo pupunta. Pero nasa District 1 kasi kami. Hindi ko alam kung lalabas ba tayo ng District 1 or sa mga area lang din na malapit dito sa pinag-iistehan natin. So, hindi ko lang talaga alam. No idea. But excited ako sa mga pika-pika na mga kain natin. Kasi nga, di ba, food tour ito. I am super excited. Sana excited din kayo. And yung suot ko lang pala is t-shirt at saka short. Kasi alam niyo naman, motorbike yan, mausok tapos maalikabok, di ba? So, puti sana yung isusuot ko. Naisip ko, ay, di pala pwede ang puti. Dapat dark color para, alam mo yun, hindi mangitim yung damit natin na puti. Kaya ito yung sinuot natin. So, ayun. Update ko na lang kayo. Maya-maya, pagpaalis na tayo. Kasi alas 5 pa lang. Inom lang ako saglit ng green tea pala. Para akong kinakabag ulit. For some reason. Green tea is the key. Para din mabilis lang bang makadigest. Hindi ko lang din alam kung ano ang gagawin natin after ng tour. Kung kakain ba kami ng mas malaking meal or magiging okay na kami sa pika-pika. Pero knowing Nicole at saka si Papa Dib, medyo palakain talaga sila. Hirap na hirap akong mag-stock ng pagkain dito sa bahay kasi kaka-grocery ko lang, ubos na kaagad yung grocery natin. Diyos mio, Marimar. Ubos na kaagad siya. So, kailangan ko ulit mag-isip kung anong pwede nating mabiling snack para sa kanila ba. And then, hahanap din pala ako ng mga kalalabs, ng pangalan nito, okra. Kasi gusto ko gisa ng okra ba. Meron ako kasing nakuhang sambal sauce, galing dun sa restaurant na kinainan namin kagabi. And nabanggit ko ba sa inyo sa vlog? May binigay siya kasing maliit na jar na may sambal sauce. So, parang gusto kong fried rice, tapos side dish yung sambal sauce, and then may okra, fried fish, or parang gano'n dun sa ginawa nila, dun sa restaurant. Parang ang sarap kasi. Yeah, excited me. But anyway, let's see kung ano mangyayari mamaya. Update ko na lang kayo, no, mga kalalabs. Let's enjoy the vlog at sana ma-enjoy nyo rin. Comment down below kung na-enjoy nyo. Like this vlog if you like it lang naman. And advance, thank you. Okay, punta na kami sa sa ating tour. Are you excited, Nicole? Yeah. We are going to ride motorbike. Parang Pinas lang. Hello, Vietnam! Hello, Vietnam! Tell them about, my love, that Vietnam is not polluted than Thailand right now. It's true. I thought it was totally polluted, but we left Thailand at a good time because it got more polluted. However, Vietnam's also polluted, so it sounds like just a big polluted mess in Southeast Asia right now. True. True that. So first stop natin sa tour mga kalalabs ay Chinatown Market. Wow, they have a lot of fresh vegetables and fruits. Oh my gosh, that's amazing. What is this one? We call it onions. Onions. Wow, that's a little. Cleanse it, sun-dry it, and also immersed with vinegar. Wow. Or some pickle. Oh, pickles. Wow. And you will find a lot of things here during the Lunar New Year of Philippines. Oh, okay. You want to buy okra? Yes, how much? Bili ako okra. Okay, yeah, you got to get in there. So I couldn't get in there. around. So, nakabili ako ng okra, 1 kilong okra, 25,000 dong, Vietnamese dong. And this is watermelons. Holy cow.
Wow, the watermelon is really good too. Dito pala ang kanilang mga market. Bibili din ako ng mangga. O, diba? Tayo na talaga. Wow, look at the fruits, Nicole. Wow. Ay, nakakatuwa naman, mga kalalabs. Look at those mangoes. Oh, so amazing. Tingnan nyo dito, mga kalalabs, oh. I love this place. Alam nyo, gustong-gusto ko talaga ang market. I love markets. What is that? Dessert? Ah, okay. Okay. Whoa. Yeah, this is, can you guess? We call something with the orange? Yeah, the orange. Ah. But green outside. Yeah, green outside. Wow, it's 1 kilo is 10,000. Yeah. Wow. Grabe, ang dami. Because Vietnam is a tropical city, so it's very cheap. I know, this is very cheap. Like 13,000, that's big. This is my favorite. This one. Is that ready? Is it ready? Not yet. Yeah, yeah. It's ready or no? Yes. Yes? How much is that? It's a little bit soft. Yeah. No No one is here. Let's move somewhere. But that one is good. Ay, marami ako mabibili dito, mga kalalabs. Is that ready? Cái này chín chưa ạ? Có chín này nè, em có đó không? Ah! Atis. I'm happy. This is my happy place. 6,001 kilo. 1 kilo? Okay. Oh my, tingnan niyo yung dragon fruits nila, mga kalalabs. Oh. Oh my gosh. Parang ang dami ako mabibili dito. Nakabili na ako ng mangga, yung ang pangalan nito? What do you call it, that one? It's a atis and then okra. O, diba? Wow. Actually built by French and American engineers. Yeah. At first, they had 24 boats up. Okay? Yes! Wow, it's amazing now. There you go. Okay, I prefer not, but... She'll eat a little. Okay, let's eat, everybody. Snap the camera. Use your finger, use your finger. Oh, something else, something else. Okay. Something else, okay, something else. Oh my god, you made a mistake, Charis. Okay, let's try this one. I'll try this one. Mmm. Bun sale. It's good, right? Oh, yeah. So, andito tayo sa mga apartment ng mga locals. Grabe pala yung mga prices ng nila dito, mga kalalabs, ng property sa mga ganitong kaliliit na Grabe, masyashock kayo. Kwento na lang ako mamaya, no? Dessert time. That's what? Oh, fun, yeah. We are home, mga kalalabs. Na-enjoy namin yung tour. Sobrang nakakatuwa lang na ma-experience yung District 5, 6, 10, and 4. So, yung last part namin is dessert. Yun yung District 4. And then, yung ating first stop is District 5 and 6. And then, yung second stop na kung saan tayo kumain is District 10. So, it's amazing lang na ma-experience mo yung kultura nila. Ma-experience mo yung places na hindi mo mapupuntahan pag nagpunta ka ng Vietnam. Kasi nga, you always stay on the tourist spot or tourist area. So, that is District 1. So, if ever na gusto nyo pong mag-try ng tour ng gaya nung ginawa namin, I will put their name here or the description below para ma-check out nyo sila kung sakaling pumunta kayo dito sa Vietnam. Sobrang lang, nice. And then, alam nyo ba, so first na pinuntahan namin is yung sa may, Chinatown Market. And I got some stuff there. Bumili ako ng mangga, okra.
tingnan nyo to, mga kalalabs. Alam nyo kung magkano lang to? 40 pesos. 1 kilo. This is a lot of okras. And it's only 40 pesos. Sobrang mura. And then we have our, ito naman, bumili ako nito, atis. Paborito kasi ito ni Papa Dave. Itong atis. Oh my gosh. Ayan oh. Hugasan ko lang tong mga to and then saka natin ilagay sa ref para bukas makain natin siya. And then we have mangga. So this is only 150 pesos. And then this one is only, magkano to? Parang same lang, 150 pesos kasi ito 75 and then 75. So ayun, mga ganun, 150 pesos. Dalawa ng mangga yan. At saka dalawang atis na sobrang mahal sa Canada nito. So ayan yung mga natin, nakaka-happy. And then we went to their old apartments, yung mga talagang old apartment, pinaka-old na apartment dito sa Vietnam. And then nakapasok din kami doon sa isang unit nila. Doon nakatira yung kamag-anak nung founder ng tour na ginamit namin. So, sobrang liit ng space. Tapos marirealize mo lang, hala, ilang tao daw po tumitira doon. Usually, buong pamilya, tapos minsan may pinsan, mga ganyan. So, sometimes they're in 24 people sa loob lang ng maliit na apartment na yon. And ang nakakagulat pa, yung prices nila dito. Like, na-shock ako. Sabi ko, what? Grabe yung prices ng maliit na space ng apartment nila dito. Kaya pala, mga kalalabs, yung parang example na sa, magkano ba ang yung isang daw, yung sa baba is more expensive, like $200,000 US dollar. Ganun lang siya kaliliit. And then sa pagpataas daw is mas mura kasi nga daw, yung sa baba is pwede kang mag-start ng negosyo mo sa baba, sa may main floor ng apartment, building. Tapos yung sa second floor is like 100,000 hanggang sa pataas ng pataas, hanggang sa mapunta ka siguro sa tuktok, yun yung pinakamura. Sobrang, grabe magkano yun? 200,000 US dollars. How much is that? Oh my G, that's a lot of money. Magkano ba yun? 200,000 USD to PHP. Anong 2,000? 200,000 pala. 200,000. Nagko-convert lang ako, mga kalabs, no? Pasensya na. Magkano yun sa peso? Magkano ka ba, B? Ano sa yung convert nito? Hala, 11 million, mga kalalabs. Tapos hindi pa siya yung talagang magandang apartment talaga. Yung parang talagang yung normal na apartment lang siya. 11 million? Grabe, malaki na yung maitatayo mong bahay dun sa ganung halagang or bahay, apartment, makapagpatayo ka na ng ganung diba, price. Pero sa kanila, grabe, ang mahal ng nila dito. Property nila. Ayan, so, yun lang yung ating pa-tour and experience. I love it. I love the market. I love the food. I love the people na nag-tour sa amin. I love the flower. Yun sa dinaanan namin, ang daming fresh na bulaklak. Pag dumadaan ka, mabango. Sobrang nakaka-amaze. And by the way pala, mga kalabs, di ba dito sa Vietnam, they have a lot of coffee shop. And then, mayroon silang yung sa labas sila nag-i-stay. Like, mayroon silang coffee shop na maliit na shop. And then, lagi sila, like, punong-puno parati yung sa may, sa isang building. Di ba, pag mapapansin nyo, pag punta kayo dito sa Vietnam, makikita nyo lahat na yung mga tao is laging nakaupo sa maliliit na upuan tsaka maliliit na mesa. It's just because daw, the reason why they have a lot of coffee shop, mga ganyan, is because they have only small spaces sa kanilang apartment. So instead na mag-stay sila sa masikip na apartment, they spend their time outside. Kaya pala, kung mapapansin mo, mas maraming mga Vietnamese, maraming tao sa labas because of that reason. Pero mo yun, yung parang, ang lit ng space pa. Tapos 24 people kayo sa isang apartment, tapos isang CR nyo lang. Imagine nyo yun. Diba sobrang hirap nun, mga kalalab? Nakaka-amaze lang. So, ayun lang. Na-share ko lang sa inyo
kasi maganda siyang experience. I love it. I love the tour. So, mag-i-end na rin po ako ng vlog, mga kalalabs. Sana po ay na-enjoy nyo yung ating pa-tour today. Hindi man ako masyado nakapag-vlog because maingay. Tapos, at least ma-voice over natin siya, diba? And then, hindi ako masyadong, kasi nahihiya din ako ba. Kasi meron kami mga kasamang, foreigners din na, na tour din. So, yeah, but that's okay. Kasi meron akong mga nakuhang mga videos na nakita nyo naman na dito sa vlog. So, ayun na po. Thank you all for watching. Good night! Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel and ring the bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. Good night and see you on our next vlog. Bye-bye!